Sir. Okay lang yan na. Yes, ma'am. Inaya, di ba? Yes, ma'am. Kaya! Yes, ma'am. Kaya! Yes, ma'am. Kanina umaga, naganap ang recognition ceremony ng Officer Candidate Course Class 60-2024. Ang seremonya na ito ay isa sa mga milestone sa buhay ng isang kadete at ito ay ang pagpatunay na sila ay tinanggap na ng senior officer candidates o yung kanilang mga seniors dito sa Officer Candidate Corps Philippine Army bilang bahagi ng Cadet Corps o yung OCC Philippine Army. At napaka-memorable ang recognition ceremony dahil ito yung pinakaantay na handshake mula sa isang senior para sa mga juniors, no? At pwede na silang magtagalog, pwede na silang makipagkwentuhan sa kanilang mga senior dahil tinatanggap na sila. Transition ito, in preparation ito doon sa rites of passage na kung saan ang leadership ng Officer Candidate Corps ay ipapasa naman sa next na class. Alam natin na ang mga members ng OCC Class 59 ay magtapos ngayong December, kaya dahan-dahan na itinuturo naman sa kanila sa pamamagitan ng mentoring, role modeling, counseling, kung paano naman maging senior, paano magtuturo sa susunod na mga junior officer candidates, yung mga i-recruit pa lamang namin na mga members ng OCC Class 61, kung paano naman sila i-train o isanay ng mga senior, maabutan nila ng mga senior officer candidates, ang OCC Class 60. Ang recognition ceremony ay dinadaluhan yan ng mga magulang all over the Philippines. Ang iba pa nga ay nanggaling sa abroad, yung mga OFWs na mga magulang uuwi para makapiling ang kanilang anak. At nakikita natin ang medyo madrama na mga sitwasyon na kung saan ay talagang napapaiyak ang mga magulang dahil nakita nila nakasurvive ang kanilang mga anak despite pa man sa hirap ng buhay ng isang junior officer candidate na kung saan ay sinasanay sila para maging resilient, no? Sila ay sinasanay para maging matiisin sa mga pagsubok na nadadaanan nila sa buhay militar. At nakita nila, mapapayat, maiitim, dahil talagang bilad sa initan ang ating mga junior officer candidates habang sila ay nagsasanay during the basic military training na kung saan ay mayroong gapangan, mayroong akyatan sa obstacle course sa rappel tower, mayroong marksmanship, puro initan ito. At of course, andyan ang patrolling exercises dahil lahat ng mga iyon ay parte sa character and leadership development nang sa gayon ang mga future officers ng Philippine Army ay talagang competent, confident, professional na handa na gampanan ang kanilang mga tungkulin pagdating ng araw. Magdadala sila ng mga platoons sa infantry units ng Philippine Army. Ang aming bisita kanina ay si Colonel Samuel Mansano. Dati ko itong kasama sa 1st Scout Ranger Regiment. Siya ang commanding officer ng 5th Scout Ranger Company. Ako naman ay ang commanding officer ng 10th Scout Ranger Company. Sa maraming pagkakataon, nagkasama kami sa mga operasyon nung kami ay nasa Mindanao at nung siya ay isang staff officer at siya rin ay isa sa mga iilan lamang na nakatanggap ng second highest combat award sa Armed Forces of the Philippines, ang Distinguished Conduct Star. Diyan ay nakuha niya ito nung isang madugong labanan kontra sa mga Moro Islamic Liberation Front sa all-out war noong taong 2000. Muntik siyang mabawian ng buhay, ngunit sa awa ng nag-isang Panginoon, siya ay nakaligtas at naipagpatuloy niya ang kanyang mahusay at mabuting pamumuno. Ngayon, siya ay ang Deputy Commander ng
Philippine Army Reserve Command. Kaya kami nagkakaintindihan din sa mga usapin tungkol sa Reserve Force Development dahil nagkasama kami sa parehas na trabaho dahil ako noong taong 2019 ay naging staff officer din sa G9 Philippine Army, ang primary staff ng CGPA sa larangan ng Reserve Force Development. Kaya si Sir Sam ay naging inspirasyon sa Officer Candidate Corps. Sa kanyang speech ay sinabi niya na ang pamumuno ay nangangailangan ng trust and cooperation sa mga tauhan sa pamagitan ng continuous interaction with them. So malaking bagay na meron kayong interaction sa inyong mga tao once na kayo ay mga platoon leaders na or company commanders. So always look for their welfare, always share the burden, hindi lang yung puro kayo utos. As leaders, you are there to serve. Diba? Yung sinasabi natin na servant leadership. No? Hindi kayo punesto doon to be served, but you are positioned there to serve your people. So, ganun yun. No? So, yun ang kabilin-bilinan niya para sa mga tiniente. Sumali siya sa amin sa aming dining in with Officer Candidate Corps Philippine Army na kung saan binigyan namin siya ng token of appreciation sa kanyang pagbisita. So, ayan ang aming activity, ang recognition ceremony at congratulations para sa lahat ng members ng OCC Class 60-2024, Aram Sidlak, at lalo na sa iyong mga magulang na pumunta dito, proud na proud sa accomplishment ng inyong mga anak. Para sa mga gustong mag-join sa Philippine Army sa pamamagitan ng Officer Candidate Course, welcome kayo. Ipasa ang APSAT. Kung ang qualification nyo ay para sa commission, then you can join through the Officer Candidate School na ngayon ay aking pinamunuan. Maraming salamat.